Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang hindi inaasahan na maagang bakasyon ngayong season. Sa post-game interview ay natanong si LeBron James sa kung ano ba ang masasabi niya na ang Lakers ay walang center. Ayon sa 4-time MVP ay no comment. Ang kaibigan niya nga daw na si Anthony Davis ay sinabi kung ano ang gusto niya. Sa sumunod na linggo, wala na ito sa kanilang team. So ayun nga po mga kaibigan, ang sagot na ito ay nagpapakita na tulad lamang ng nasa isip ng mga fans, alam din ni LeBron na ito talaga ang problema ng Lakers kahit anong nasa team pa nila si Anthony Davis at mas lalo na ngayong wala na nga si AD mga kaibigan. At nakita nga natin yan sa 27 points and 24 rebounds si Rudy Gobert at sa pagkakalabaw sa kanila ni Julius Randle sa buong series na ito. Kitang-kita sa body language ni LeBron sa game at sa post-game interview sa problema ng Lakers sa past few years na hanggang ngayon ay hindi pa din nasusolusyonan. Sinubukan nga ni Rob Pelinka na kunin si Mark Williams na may average na 15.2 points and 10.2 rebounds per game ngayong season at tangkad na 7'2". Subalit hindi natuloy ang trade nila dahil sa misteryosong pagbagsak nito sa physical exam kung saan hindi sang-ayon si Mark Williams at ngayon nga ay pinagtitripan niya ang Lakers sa social media matapos ang maaga nitong exit bilang ang number 3 seed ng West. At talaga namang malaking what if kung natuloy nga ang trade na ito dahil halos hindi nga nilang ginamit mga kaibigan si Dalton Knecht. Patungo sa off-season ay medyo madami nga ang kailangan pag-usapan ng Lakers tulad na lamang ng contract extension ni Luka Doncic, player option at posibleng pagpasok ni LeBron James sa free agency, trade options kay Austin Reeves, ang available na mga big man sa free agency at trade market at ano nga ba masasabi nyo tungkol dito. Isama na din natin sa update na ito na pinangalanan bilang 2024-2025 Most Improved Player of the Year si Dyson Daniels ng Atlanta Hawks at well-deserved nga ito mga kaibigan. From a player na halos hindi kilala ng mga fans last season, ngayon nga ay gumawa na siya ng pangalan. From averaging 5.8 points, 3.9 rebounds, 2.7 assists and 1.4 steals per game on 44.7% shooting sa field last season, ngayon nga ay nagtala siya ng 14.1 points, 5.9 rebounds, 4.4 assists, and league best 3 steals per game on 49.4% shooting sa field. Napakalaking improvement nga ang pinakita ng Australian player mga kaibigan ngayong season. Pumangalawa sa botohan si Ivica Zubac ng Clippers at Cade Cunningham ng Detroit Pistons. Dalawang player na parehong deserving din talaga at malaki ang in-improve mula sa nakaraang season. Sa palagay nyo ba ay deserve ni Dyson Daniels ang Most Improved Player of the Year award? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan.